6 and 7. Naanang tanan? So, atong dungan na nagbasa. Ready? Read. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and all creeping thing, and fowls of the air, for it repented me that I have made them. Notice the verse 6. Oh, and it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. So the title of the message this afternoon is Grieving God in His Heart. Oh, grieving. Kung may ka-grieve man God kasagara, madunggan na to na siya every time na ay usa ka mahal sa kinabuhi na to nga it's either namatay or it's either na ay ato ang loved ones nga kanabitang naakay gusto sa iyaha nga mo ning iyahang mahimo, ma-attain sa nila, pero ning sukwahi. Muna niyon nasubo. Grieve. Muna grieving God in His heart. Na before ta magpadayon, mag-ampot Pagkita, Lord God, salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa higayon nga imong gihatag. Opportunity Ginoo nga maka tindog diri sa tubangan, makadala sa imong pulong. Laigon kay ka Ginoo. Salamat sa kaalam nga imong gihatag padayon sa matag usa, ang nagpaminaw, preachers Ginoo, ang pastor, proteksyon nga imong gihatag nga imong gidala sila diri. Balay tigumanan nga walay kakulian Ginoo. Salamat kayo nga ikaw may naghatag namo sa imong pulong sa Bible Ginoo nga amo aning makakatunan, among makinabuhi Ginoo. Sa pagbalik namo sa kalibutan Ginoo na ami mga magamit, magkontrolar sa mga hunag kasing-kasing Ginoo. Masubay lang ang amo ang kinabuhi diha sa imong pulong o diha sa imong kagustuhan or will diri sa imong kinabuhi. Uban nimi tuguti nga nay trabaho sa imong kaaway. Uban nimi padayon o ikaw amo ang gipadalikan sa dungog gimaya. The Holy Spirit pun ami kada padayon Ginoo sa imong Holy Spirit aron imuha lang pulong ang amo ang ako masulti og mapadayag diri sa imong katawhan. Dalaygon kay ka in Jesus name we pray. Amen. No. So ako pang ganina grieving kasagara, grieving in his heart. Imong ka grieving. Madunggan gyud na to commonly kanang naay mga nasubo tungod kay namatay sa pamilya. Naay mga mahal na to sa kinabuhi nga kanang bitong nasayop, nagalisod. Nga dili unta na amoy gusto nato sa ilaha ba. And then muna gingon it grieve God in His heart. Oh? Makita na to diha. So, nakita na ko pud ni sa dihang ning balik ang balik ang post ni Arian 2024. Nag-post siya, great grief is a result of great love. Sa diha nga katong pagkamatay ni Adam. So, sa ato pa di ay, nganong na ay grieving ang Ginoo diri sa mga katawhan sa iyang creation, it's because of great ang iyang gugma dinhi nato. Diba? Dako kayo ang gugma sa Dios diri nato. Munang it grieve him or munang ingon ba nga nasubo gaayo ang Ginoo nga ang tuyo magud nako unta nganong gihimo nako ning creation tanan labi na ang tawo gyud nga ang tawo mo ra gyud poy gitagaan sa Dios og kalag. And all the things nga iyang gi-create ang tawo may gitagaan niya og breathe ba gi-breathe niya. Amuray naa sa kalag. So kung imong tan-awon the other side of the coin muna yung imong tan-awon ari sa verse nagpamatuod ni nga grabe gyud ay ang higugma sa agugma sa Dios diri nato. Nga grieving gyud ang iyang gigamit nga term or the Bible, di man masayop gyud ang Bible nga nung mo na gigamit nga word diha. Naman it's because of the great love sa Dios dinhi sa iyang creation. Labi na gyud natong mga tao. No? So, nganong grief ang gigamit, no? Dako na gyud kaayo nganong nasubo ang Dios. Unang-una, number 1, nganong nasubo ang Dios. Duwara ni ka kining points ako nalista diri. Unang-una, nganong nasubo ang Ginoo dinhi sa nini, kung may mabasahon, verse 6, it repented the Lord that He had made man on earth, and it grieved Him at His heart.
Unang-una, number one, because God has a desire for His creation. Labi na gyud natong tao. Na ay tinguha or na ay desire ang Dios ba dili nato. Oh? Wala lang tagi-create nga para lang magdagandagan lang kadiha bisag unsa, pariha bitaw sa hayop nga ana lang. Oh, sa tanang gi-create sa Ginoo, kita gyud mo'y gitagaan og kining intellect, gitagaan tag pagsabot, gitagaan ta og kaning sara nga pwede ta mo dumala ba sa creation sa Ginoo. Oh, na ay desire ang Dios. Nga nung nasubo siya ayo kay nga naman it's because of wickedness man ni. Nagsugod na rin verse 5, and God saw the wickedness of man in the earth, and that was every imagination that was of this heart was only evil continually. This is paano naman siya, warag result after. Pero ngano gyud nga naghubo ang Dios, it's because of this na asyay desire, na asyay tinguha, na asyay plano nganhi sa mga tao. Number one, dapat makita nato ni in Genesis chapter 1 verse 26 to 30. Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 1 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Number one, desire sa Ginoo sa iya o kita ng mga tao nga iyang gi-create, nagitagaan niya kalag, gitagaan niya og intellect. Unang-una nga kanang gitawag na to image, like man in the image and after our likeness. Nga kana bang ma-reflect ang image sa Ginoo diri nato. Maunang nganong iya yung gi-appeal og create nganong naa magyoy tawo nga gi-create. Pwede raman hayop ra siguro. Pero nganong naa may yan nakita niya, diba? Para na ay mo reflect sa image sa Dios. Dili sa kalibutan. I don't know kung nakahinumdam mo na ay atong Sunday school lesson. Bago-bago pa siguro 2000 something Pastor Chris time ata. Kani bitong kanang reflecting the image of God is kanang balikon na to ba unsa man di ang moral attributes sa Dios. Itong kinabuhi, moral attributes. Ang mo tanay makita diri nato sa tong kinabuhi. Mo ni purpose, mo ni gi-desire sa Dios diri nato nga reflect, makita ang Dios dinhi kanato. Oh, unang-una kinahanglan makita na nga ang Dios is holy. Dapat makita sad na diri nato sa iyahang mga katawan. Oh? 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in a manner of observation. Because, verse 16, it is written, be ye holy, for I am holy. Oh? Daghan moral attributes ng Diyos. Kung imong talawon, tagsa-tagsaon na to, ibalikon na to ni sa kanabitang sa Sunday school lesson, nga atong nakatunan previously. Ang Diyos, faithful siya. Ang Diyos, merciful. Ang Diyos, loving. No? Mauunta na siya mo reflect diri sa ato. Mo na tinguha sa Diyos rin nato. Yung nang nag-grieve siya, kaya nga naman, nadaot man ang iyang plano sa tao tungkol sa sala. Sa diha nga, naman, nahulog ta. Sa diha nga, ang ato ang pinakauna nga ginikanan, si Adam ug si Eva, nahulog sa sala. Not necessarily nga imong gibuhat na dito, but it passed down from generation to generation ba ang sin. Napasa din nato. No? So muna isigan kung image and likeness ang gusto magud sa Dios. Kaning term og image and likeness diri pare-parehas din sila ba? O nga naay resemblance ang tao sa unsa ang Dios. Nga muna'y gusto sa Diyos din nato. So, munang gibutang niya ang tao. Kung imong tanawon, ang tao ragyod mo na capacity for eternal life. Diba? Kita ra tao gitagaan og capacity to have eternal life, fellowship sa Diyos. Oh? Ang tao ragyod.
Gihimo gani ang Garden Eden nga naa dito ang Dios ug ang tao makigmingle together. Naa dito ba? Muna siya nga naay gihimo Dios between man with discernment, moral discernment kita ra poy naa. Ang hayop wala. Wa? Kung dili gyud ka nga nakasala ang iro. Dili gyud ka kaingon na nga ang inani nasayop ang iro sa unsay gan man instinct man na nila mo man na sila. Pero ang tao naatay mo na gingon moral discernment. Naay conscience. Naay mo kuan sa imuha ba kay nga naman mao na pag-create sa Dios. Ani nato? Dapat mo reflect na image of God. No? And Genesis chapter 5 verse 1. Genesis chapter 5 verse 1. Genesis chapter 5 verse 1. This is the book of the generations of Adam. In the day of the God created man, in the likeness of God made he him. So, that's another verse lang mo support ani. Mo ni siya tinguha sa Dios na to. The image and likeness of our God would reflect diri sa atoa. No, muna tinguha sa Dios. Ikaduha nga tinguha sa Dios ana nato in verse 26. Nagyapon balik ta verse 26 in Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 1. Okay to, number 1 ha. Ang desire sa Dios rin nato una-una nga mo reflect ang image sa Dios rin nato. Ikaduha, kaning gitawag na tog, have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, over every creeping thing that creepeth upon the earth. Oh? So, ipasabot na. So, ang ikaduha nga desire sa Dios na to is to have or kinahanglan mo rule ta over the creation. Mudumala. Sad to say, daghang mga butang, daghan kayo mga kuan karon nga grabe na kayo para mas tamas ba the creation, no? Environmental issues, daghan na kayo na. Supposed to be ang gusto sa Dios ana kita mo imo take care ana, kita mo imo alaga ana. So munang apil na sa itudlo na to sa mga anak, unsa may proper nga mga kuan. Di lang ta maghugaw-hugaw. Apila. Rule over creation. Steward ta unsay gi hatag sa Dios rin nato. No? Creation apil man na ang kanang mga hayop. Kung imuha magali nang gibuhi magali na nimo or gitanom magali nimo, ikaw mo rule over ana. Nga dili nimo na siya dapat pasagdan, dili nimo ikon ba abuse. So munay dapat nga ibutang nato nga mo ni siya gikinahanglan or mo ni desire sa Dios nito, rule over creation. Verse 26, mudumala. No, Psalm 8 verse 6. Psalm 8 verse 6. Psalm chapter 8 verse 6. Psalm 8 verse 6. Verse 4, what is man that thou art mindful of him? And the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Kanindot ano nga, kung imunaw naon daw ta ba, dili na ta magproblema og tanom pa unta. Dili na ta problema og magbuhi unta dito sa Garden of Eden kung wala lang nakasala si Adan ug si Iba. Inato ra unta atong kinabuhi karon nga diretso ra ta na ay food. Oh, dili na ta maghago. Oh, muna tay gusto sa Dios diri nato. Muta na iyang plano dito. Pero sad to say, dili na siya mo nahitabo karon. Kaya nga naman, nakasala man ang tao. Nakasala ang tao. No? Rule over creation. Madest him to have dominion over the works of the hands, and thou hast put all things under his feet. No? So, kinahanglan sabta na to, unang-una, God's desire for people, God's desire nato created by God, unang-una nga, mo reflect ang God's image rin nato. Ikaduha, kita mo rule over sa iyang creation. And then number 3, nga kinahanglan masabta nato nga tinguha sa Dios nga mo reproduce sa o godly generation. Murag lisod na ra ba kayo na karon nga ano, lisod na kayo nga kana nga era karon ba sa tatua mga nagtubo bitaw karon? Lisod na kayo tungod sa daghan kaayong mga makita nila, daghan kaayong malantaw nila sa YouTube, sa mga videos siya.
nga pwede nga kana bitong unsaon man nato nga ma-fulfill ang gusto sa Dios diri nato. To have a godly generation, reproduce. Verse 28, in Genesis chapter 1 verse 28. Genesis chapter 1 verse 28. Mahuwasan na gyud siguro ko ani kay grabe nang singot nako. Genesis chapter 1 verse 28. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Apil sa plado sa Diyos. Nga di lang mag-multiply nga multiply, but should have, kanang gitawag na tug, godly generation, ang ato ang makuan ba? Ma-generate ba? So, munang crucial kayo ang trabaho na itong mga ginikanan. Oh, crucial gyud kayo trabaho na itong mga ginikanan. Yaman, eskwelahan. Kuan pilaram na kaoras sa eskwelahan, naag yun na sa balay. Oh. Dagan kay mga kuan, dagan bitaw kay madunggan na to karon nga. Naay mga ginikanan nga mangaway silang maestra sa iyang anak kay nga naman. Nganong inaani naman akong anak. Wala ano na naaba nga ang teaching should start sa balay. Oh. Lahi naman ang generation karon kay urag ang bata sa unang panahon nga kami bunalan sa mga maestra unsa na dia. Bunalan pa magalimig apil sa balay. Basin ba nga kita nga generation labi na karon mga bag-o nga mga minyo, bag-o bitaw mga bag-o nga nay pamilya, bag-o anak. Basin mo abot ang panahon ba nga urag mulaban na ta sa tong anak nga without thinking nga sayop man imong anak. Naa may sayop nga angay i-correct. Mo nga generation karon murag mo nila weak ang generation karon kay nga man inigsumbong usa pa pod ang problema ana dili ang mga anak but ang ginikanan ana nga mga anak. Mo man na change karon. Kay wala man good pod ma-feel man siguro na ninyo nga labi na sa mga bag-ong minyo. Inani ko pag-treat sa una, inani ko pag the way ko gi-disiplina. Urag atong una man dili na ko ni buhaton sa akong anak. Kay urag dili to pwede nga isulod kag sako den paasuhan. Diba? Dili siguro pwede na nga pahaykon kag ikag magsaysay padulog. Oo. Oh. Ano ba? Or ipaguyod kas motor, hiktan imong kamot paguyod sa motor. Of course, murag tan-aw nato sa karon, imo lang buhaton karon priso na gyud. Oh, kaya nga naman, tanang tao na cellphone, lagi na iyang anak, picturean dayon, videohan. Munang di ta ka-create og mga generations nga godly kay nga naman usahay kita nga mangginikanan pod warag overly ura pod ato ang gina sana ato orang gi-tolerate ba ang ato ang mga anak ba. Overly tolerate kay ura pag dili man inani pag dili ko gusto nga the way ko gipadako sa akong ginikanan sa una mo'y ma-experiencean sa akong anak. Pero timan ni gali makita na ninyo nga kuanday kanang mingawon ka ato nga klase sa disiplina compare sa mga disiplina karon sa mga ginikanan. So munang kita nga Kristohanon balik ta sa classic way sa ato ang pagdisiplina sa atong mga anak. Oh? The rod of correction drive na siya sa mga hunahuna sa atong mga anak. Pero dito palabian kaya nga naman mulaban ang mga lula. Oh, I mean, I wanna say kuan. Oo. Usahay lagi basta mo kuan, muna amo si Bobby every time nga kuan na pasaka gyud na mo sa taas. Kay kadungog ang lula. Kuan kita. Let's say. So muna reproduce godly generation. Genesis chapter 9 verse 7. Genesis chapter 9 verse 7. Same ba ni? Chapter 9 verse 7. Genesis chapter 9 verse 7. The Bible says, and you be ye fruitful and multiply, bring forth abundantly in the earth and multiply therein. Oh? Multiply, image of God, multiply pagagali, reflect God's image, you have dominion over earth. At the same time, it should be multiplied to the generations to come. Dili lang kay taman lang nato nga kani nga generation mo lang ni sila godly. Katong mga sunod na generation wala na. No? Dili should be multiplied from generation to generation and reproduce godly generations. Usa sad ako nakita ba sa diha nga kana bitawng nagkadako ang edad. Naka-realize ako dahil nga
sa mga sa tawag ni mga young people. Wala day nahuman ang trabaho sa atong ginikanan sa dihang ning graduate na ka o nakakuha kag degree na kay trabaho. No? Kung dili asa mahuman ang ilaha bitaw mahimo bitaw at peace ang imong ginikanan nga makaingon sila ba nga, oy, already human na gyud akong trabaho sa akong anak. Sa diha nga ang imong anak, o sa diha nga ikaw nakakita ka og sakto or kada bitong partner sa imong kinabuhi ba nga pwede moingon imong ginikanan nga ibili na nako siya. Ani? Kay lisod kaayo na bitaw nga kada trabaho na nakayon sa na diha pero dili gali makasiguro imong ginikanan nga naa ka sa saktong tawo. Dili paghapon na sila moingon nga humana ang ilang trabaho diri sa kalibutan para nimo. Munang mga anak pilian gyud ninyo tan-awa gyud ninyo unsa gisulti sa Bible. Be not unequally yoked together with unbelievers. Pilian gyud ninyo kay naman if dili gay na ninyo mahimo you cannot reproduce godly generations. Sa akong mag-reproduce nga, kuan man ka. Mixed breed man ka. No? So munang ginahanglan na. Mga young people, every time ako giniingnan ng mga kuan, mga laki dito kay kita ra bay sunod nga mahimong kuan. Kita may masunod mahimong leader sa atong pamilya. No? And trabaho sa atong ginikanan usa ra gyud na ma-end. So na maingon silang at peace nako sa diha nga naman. Ikaw nabutang ka sa sakto ba? Trabaho, dili man na, kung dili nasakto nga, makauban nimo for the rest of your life. Trabaho, taman, pilar, asar man na padulong. No? Reproduce, godly generation. And number 4, ikaupat, kanang gitawag na to, verse 29 to 30. Genesis chapter 1, verse 29 to 30. 29. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed. Oh? Which is upon the face of all the earth, and every tree in that which is the fruit of tree of yielding of a tree yielding seed, to you it shall be for meat, and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat, and it was so. Sa ato pa di ay usa sa mga tuyo desire sa Dios nato nga ma-share nato ang gugma sa Dios ngani kana nato. And ma-experience nato ang goodness sa Dios sa itong kinabuhi. Mamay, huwag mong tanawon. Gi-provide na sa Dios sa unta sa ato ba? Every herb bearing tree, dili na kaangay maghahago unta. Oh, seed, pwede ka mag-meat, beast of the earth, it can be, pwede na nimo nga, mahimo nga, mahimong sustenance nimo ba? Dili na nimo haguan. Goodness. Experience God's love. Kung ang gugma sa Dios makita diri or ma-experience sa nato. Of course, makita sa nato ang kanang bitaw ang kamaayo sa Dios. Kay kung walay gugma, walay kamaayo mo gawas. Diri nato. So, usa sa mga nakita or pasalamat ko sa Ginoo, nakita nako ang kamaayo sa Dios sa akong kinabuhi nga. Sa dihang ga desire lang ko nga kanang makatrabaho duol. Usa sa mga dugay na nga mga ginagampo. Kaya usag gyud sa ko nakita nga dili kana bitong every Monday mo biyahe ko alas 4 kadlawon. Kita gyapon akong kamaayo sa Dios kaya nga naman from time to time biyahe dito. Salamat ko nga walay disgrasya. Apilala ko na siya kaduha ra day. Nasa iligan. Pero dili fatal. Dili kuan mana ba? Goodness na sa Dios. Nag-desire ko nga makatrabaho sa duol. Grabe pa nga ako ang kwan, grabe pa nga ako anxiety, mura pa kog na-depress. Mo-depress siguro eh. Parang wala kog nang luod. Kay 2024, sa diha nga, 23? December 2023, hinahinay na kog pang-apply ito lain nga mga companies. Then, naabot na ko diri sa kwan, Mabuhay Vinyl, apply na ko dito. Interview. During interview, urag nindot pa kayo kay urag kuan kay ba enthusiastic kayo ang ilahang head dito nga nani sige so ulat-ulat ko after pila ka days, pila ka weeks, months wala man gyud tawag kay urag una na ko mo na gyud to kay uno na ba at least duol na di na kay ko magsayo pauli na pero diha nga naabot ang kuan kining wala man gyud
Ya akong kauban sa trabaho naman siya kaila dito sa Mabuhay Binil. Nangutana sad kung ano may unsa nahitabo. Ay, wala nila gipadayon ang hiring kay nga naman naa sila internal hiring. So may internal hiring, layo kay chance gyud ang from outside. Mura dito. Mura kung nakuan po, nag-goal ko ato. Oh. Kay warag abi na kog mo na gyud to ba. Pero ang kamaayo sa Dios og amo na gingon nato mga i-let go lang gyud nato na sa Dios ang tanan natong mga kagool. Makita ra gyud nato ang kamaayo sa Dios sa kinabuhi. July 2020, May pagali to. Oh. Ning kalit lang na ining off na message ako sa kwan kining LinkedIn. LinkedIn is just work social media na for kwan. Apply ani. Una-una pa ako sa miss. Pero ade tanggob. No? Ano day? Ang plano day sa Ginoo sa akong kinabuhi is dili day iligan kundi mas duol day. Una-una nako. Wala pa may tulay ato, July. So agwanta sa tagbangka-bangka. Pauli ito, pabalik, buntag, problema ko every time pagbagting alas 5, dagan dayon kay nga naman. Maulahi kay kas bangka, wala na, libot na buka ko sa amis. Pero salamat ko sa kamaayo sa Dios rin sa akong kinabuhi nga. Kaya mo di na siya gusto sa Dios diri ba nga ma-experience ato ang gugma sa Dios ug ang iyahang kamaayo diri sa atong kinabuhi. The question nato is na-experience ba nato ang kamaayo sa Dios diri sa atong kinabuhi? Kung na-experience na sa imuhang kinabuhi, dapat dili na nato mag-grieve ang Holy Spirit. Holy Spirit, ayaw na ipag-grieve or ayaw na pasuba ang Dios para sa imong kinabuhi. No? So muna, the desire or God has a desire for desire for man. Unang-una, reflect God's image. Ikaduha, have rule or dominion sa iyahang mga creation and reproduce godly generation and share God's love and iyahang goodness or God's goodness rin sa ito. Ano ita karon? Kaning number 2 or letter B, B. Okay. What are the response of man or man's response to God's plan nga nag-cause niya to grieve? Unsa may nahitabo diri karon? Kung basahon na to balik diri sa chapter 6. And God saw the wickedness of man was great in the earth, and that was every imagination the thoughts of this heart was only evil continually. Number 1, man's response to God's plan caused God to grieve. Number 1, God is grieving in his heart because of wickedness. Tungod sa kanang gitawag na to wickedness. Di naman siguro angay na to bisayon pa ning wickedness, no? Or kadautan, evil, no? And God saw the wickedness of man. Number 1, wickedness of man is great in the earth. Makita na to na karon bisag asa. And kung imong tanawon ni wickedness of man is especially katong mga tao magpabilin na siyang wicked at tubangan sa Diyos kung dili na sila kaila o dili nila mangkunan si Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Wickedness of man. No? Kaning repented sa dire, kung imong tanawon, verse 6, it repented the Lord that He had made man of the earth. Wala ni pasabot dire nga, nasayop ang Diyos. Nasayop ang Diyos ba paghimo sa tao, paghimo sa iyang creation, wala. Kundili, ang iyahaan ni, anong ang word repented, no? Nga nakasayop baka ang Diyos ani, but ang iha bitaw kanito to divine nature asa padung ang tao ba? Kamo man dita niya ang gusto katong ato ang mga gipanghisgutan ganina. This is the plan of God na to, pero tungod sa wickedness sa tao, na ay consequences ang hitabo. Nga kung imong tan-awon diri verse 7, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air of it, repented me that I have made them. Oh. Muna, nga, umingon kag wickedness of earth, man in the earth, daghan kaayong mga butang pwede nato tan-awon unsa ka wicked ang kalibutan, unsa ka wicked ang tao. Romans chapter 1 verse 28. Romans chapter 1 verse 28. Atong tan-awon unsa ang gisulti sa Bible on kanang gitawag na tog unsa ka wicked ang mga tao. Dili lang may tan-awon diri, dili lang old time, no.
Kung dili karon, even karon makita na to na nga naay mga evidences nga makita na to nga naay mga tao paghapon or naay ang wickedness nagpadayon paghapon. Kani gali atong gibasa in Genesis chapter 1, wala pa gali ni social media, wala pa gayon pa ni Pastor JK ba. Wala pa ni mga makita nato unsay unsa ka access nato on internet anan. Wickedness grabe na gali on earth, how much more karon nga naa na ning mga devices. Oh? Naa diha. So Romans chapter 1 verse 28 to 32. Yaday. Basahon na to. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to the reprobate mind to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them. Oh? Ano ba? Nga, tungod sa wickedness sa tao, ang Ginoo nasubo. Ang dili na to dapat nga pasubdan lang nga ang kasubo sa Ginoo magpabilin. We have to remove this one. We have to remove wickedness. Oh, tanggalo na to na diri mana. Sabisan niya dira buot mo pabilin sa Dios. Diha sa ilang kay balo ang Dios bitugyan kanila ngadto sa ilang mga salaway. Usa sa akong mga nabantayan, I don't know kung usa sa mga na kuan ba na ninyo, nabantayan ba na ninyo? Kasagara sa mga naabot na may mga mananabtan sa inyohang silingan ba? Or silingan ba ninyo, kailan ninyo? Sa akong mga nailhan lang, naagyod sila anak nga kanang gitawag na to, it's either bayot. Or naagyod sila yung mga, kanang bitawang, giisulti diri ba nga? Verse 24, balik ko to. Wherefore God also gave up to the uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor your own bodies between themselves, who changed the truth of God into lie and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever and amen. Nga, kasagara sa makita na to karon, kanang mga nagsimba og Diyos-Diyos, kanang nagsimba, nagatubang, naghalad silang kaugalingon sa Diyos-Diyos, mananabtan o sa nada, nagsimba, idolatry na. And result, ang mahitabo diha, for this cause, verse 26, God gave them up to their vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another, men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of error which was met. So sa ato pa di ay resulta na siya because of idolatry. Sa ako lang nabantayan ha, I don't know kung naaba mo. Kung kasagara sa kong mga ibawaan nga, naagali na siya, mahilig, or kanabitong naagyon sila, mogyon din sila, mananabtan, na sila mga Diyos-Diyos sa ilang panimalay, kasagaraan nila. No? Reprobate, unchanged, natural use. Ang ilang huna-huna, dili na maayo. No? They did not retain God in their knowledge, gave them up to reprobate mind. Kaya ilaman, gi-worship nila ang creature, rather than the Creator. So mana, Proverbs chapter 6 verse 12 to 14. Ato na nawon, wickedness. Proverbs 6 verse 12. Proverbs chapter 6 verse 12. A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth, he winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers, frowardness in his heart, and he deviseth mischief continually. He soweth discord, therefore shall his calamity come suddenly, and suddenly shall be broken without remedy. So mo ni siya yung mga kinaiya sa usa ka wicked nga person. Naughty person, wicked man, walketh with a froward mouth. Kag froward mouth gali ni, masukihon nga baba.
Daghan kayo mga batanon karon masukihon og baba. Bata pagali kayo, grabe na kayo mong tubag-tubag. Kung bata pagali kayo, grabe na kayo murason. How much more kung pasagdan lang nato na siya sa ilahang kinabuhi. So, frowardness in his heart, he devised mischief, continually he soweth discord. Soweth discord. Usap po sa akong nadunggan sa diha, bitaw nga ning bisita po si Ma'am Rowena dito during sa wake ni Adam last time. Usa siya kani bitong soweth discord. Careful gyud ita nga kana bitong unsay mga negatibo nga butang nga nakita nato sa ka tawo nga imong isulti sa uban. Ngano man, mura na siya og kanang dayang gitawag nato ba nga mouna noonay mo creep sa imuhang utok. Nga imbis ikaw nga gisultian wala ka naghunahuna tungod kay nakadungog ka imo na dayong ay uno inana gyud siya. Imbis unta wala ka naghunahuna ato but tungod kay naman naay nagsulti nimo mo nang importante kayo nato mga Kristohanon kung naa magalitay nakita nga naa kay napansin nga negatibo or unsa na diha ayaw isulti sa laing tao but ano man iampo na dito sa Dios. Kay kung isulti gali nimo sa ginsay mo sultian diha sa either sa imong pastor, sa imong leader baka, sa imong asawa, sa imong unsa na diha isulti gali na nimo sa uban mauna dayon na mahimong perception sa tao dito niya tungod kay ikaw na nagsulti. Muna, pwede siya na makakos og soweth discord. Therefore, shall this calamity come suddenly shall be broken without remedy. Muna, wickedness, and number 2, letter B, every imagination of his heart is only evil continually. Apil naman na silang duha. Psalm 110, 10 verse 3 and 7. Psalm chapter 10 verse 3 and 7. Psalm 10 verse 3 and 7. 3 to 7, no? Psalm 10 3 to 7. For the wicked boasteth of his heart's desire, and blessed the covetous, whom the Lord abhorreth. The wicked through the pride of his countenance will not seek after God. God is not all in his thoughts. His ways are always grievous. The judgments are far above out of his sight. As for all his enemies, he puffed up at them. He said in his heart, I shall not be moved, for I shall never be adversity. His mouth is full of cursing and deceit and fraud. Under his tongue is mischief and vanity. Evil imagination of his heart is evil only continually. Check na to ang ato ang kinabuhi. Check na to. Naani, makita na to sa matag usa. Ang mga tao nga wala una-una, wala nakaila sa Dios. Wicked. No? So munang atong tanawon diri. Verse through the pride of his countenance will not seek after God. Dili gyud na kung may wicked mago dili gyud sila mangita sa Dios. Ani nahitabo sa time ni Noah nga. Wala na lang nila pangitaa ang Dios. Namo unta mo naghimo nila, nag-create sa ilaha. Every imagination of his heart shall not move or ever in the adversity. His mouth is full of cursing. Muna, deceit. Pamalikas, mura gyapon naa. So muna siya yung mga wickedness nga naa diha. Okay? And then number 2, man's response to God's plan caused God to grieve. Number 1, God is grieving his heart because of wickedness. Wickedness of man is great in the earth, and the imagination of his heart is only evil continually. And number 2, God is grieving because number 1, we err in our hearts. Psalm 95 verse 10. Psalm 95 verse 10. Psalm 95 verse 10, 40 years long was I grieved with this generation. Ammon said, it is a people that do err in their heart, and they have not known my ways. Err is kanang gitawag na tugtugo astray. Nga muni siya ang mga tao
or ganong nag-grieve ang Diyos, it's because naay mga tao dapat makabalo na siya sa pulong sa Diyos. Pero mo naging ding ear ding balikwag pa gyud ba, go astray pa gyud sila. Ephesians chapter 4 verse 17 to 19. Ephesians chapter 4. (17 and 19). This is I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, having understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over into lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Ear, blindness. Murag nataptapan na ba ang imuhang mata ba? Sa kana bitawng unsa may sakto, unsa may gisulti sa Dios, unsa may tinguha di sa Dios sa imong kinabuhi. Oh? Because of this one, kung imong tan-awon wala bag earring na gali, error, sayop na. Ano mean? Kung may galing ear, naanay plano ang Diyos, naanay gusto ang Diyos nimo, pero kita, musukwahi. Kasagara na ito, mamili, himo kita sa mga butang, unsay gusto sa imong kuan ba? Tungod kay sa either na-satisfy ka ani, kabalo ka nga, sayop na subanga sa Diyos, pero tungod kay naakay satisfaction or naakay mga, naay mga personal nga mga gratification para nimo ba? Imo na nung himuon. Dili na nung imo makontrol, imo nahuna. Okay? Nga blindness of their heart, being past feeling, have them given themselves over into lasciviousness. Lasciviousness. Sa ganing lasciviousness, kaugalingon nga to sa kaulag o sa pagbuhat sa tanan nga kahugawan uban sa kakog. Nganong nag-grieve ang Ginoo, nganong nag-grieve, God is grieving in His heart is because naay mga tao, naay mga creation or kita, labi na ang mga tao, kita raman mo pwede makasala. Di man pwede ang mga kuan, di man pwede ang mga hayop. Walang mo na yung makahatag og kaning uncleanness, lasciviousness, greediness. No? And Ephesians chapter 2 verse 2, Ephesians 2:2. Ephesians 2:2, earring, or may ear in our hearts, 2 verse 2. Wherein in time past you walk as according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, and the spirit that now worketh in the children of disobedience. Earring heart, walking in the course of this world, na unsay mga urog sa kalibutan, according to the prince of the power of the air, unsay mga espiritu nga dautan, dili naman ta ma-possess ana, pero obsession, it's either obsession o sa mga makita nato, obsession sa mga sa kalibutan, and the spirit of now that worketh in the children of disobedience. Amo nay dili nato angay mga kanabitong pasagdan nga mo kuyanap diri sa ato ang mga anak, no? Nga mo padayon ang kanang gitawag nato disobedience. So and earring in his heart, then ikaduha, we do not know his ways. Wala nato nakahibaw-an ang iyahang pamaagi. Grieve ang Diyos. Kung una-una, we go astray from the plan of God, from sa pulong sa Diyos, unsay iyang mga commandments. And kanipong wala nato nahibaw-an unsay ways sa Diyos, unsay pamaagi sa Diyos. Hebrews chapter 8 verse 3 verse 8 to 10. Hebrews chapter 3 verse 8 to 10. Verse 8 to 10, verse 3 to,
Harden not your hearts as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. When your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved with them with that generation, and said, they do always err in their hearts, and they have not known my ways. Nagrieve ang Ginoo una-una sa diha nga dili ta kada bitawng mahibaw-an or dili na to mahibaw-an unsa di ay ang mga pamaagi sa Dios diri gusto niya nga mahitabo diri sa tong kinabuhi ba. And dili na problema kay nga naman naa naman tay Biblia. No? Naa na tay pastor, naa tay mga Sunday school lesson, dili na nato, dili na ingon nga bitaw mahimong bag-o sa tuwa kay nga naman naa na always. Let's not keep on grieving God sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga makaton ta. Joshua 1:8 sa gingon sa Bible. Ha? Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of the mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Taana palang daan. Diha nimo makita ba nga this muni siya dapat sundon na to. Ang Bible, meditate na to day and night. Oh, dili lang kay mabasa ta kay naa ka sa simbahan, kundi pod sa ato ang mga panimalay pod. We have to know the ways of God. And dili lang na taman diri nga maminaw tas wali unsa na but daily pod nga unsa na meditation and daily nga pag kat-on nato sa pulong sa Dios. Know the ways of God. Harden not your hearts. Dili lang pod nga tawon nga ba nakabasa ka unsa na diha nga dili pod nimo tugutan ang imong kaugalingon ba nga even though nakabasa ko di na ko sundon kay nganon mo lagi ni wala man tigang naman ang imuhang kasing-kasing. Dili na ka madutlan, simba lagi ka diri pero wala gyud nagpabilin lang gihapon ta sa atong kinaiya. Kaya nga man igo raman nimo nadunggan ang pulong sa Dios din imo ra po ipalaw sa imong dalunggan. Mo nang nag-abot nato sa trabaho, sa ato ang pag-eskwela, dili gihapon makita ang Dios sa atong kinabuhi. Kaya nga man wala man nato gina-practice unsa ang ato ang nadunggan unsay nakatunan nato sa pulong sa Dios. Nga munang ang Dios nagpabilin nga nasubo diri sa ato ang kinabuhi. Dili nato natugtan. Okay? So we should not or we do not know His ways. Munang mas masubo ang Diyos na noon. And lastly, number 3, God is grieving because of our rebellious attitude. No? Kabalo na ta pero wala ta ning sunod. Kabalo ka pero wala ka ning sunod. Unsay rebellion magud. Og rebellion magud sa diha nga naa na kay authority, usa na kami rebel. Dili man pito nga wala naay nagdomina nimo, naay nagkontrol nimo, mo bitaw nang naay mga rebelde, kanang mga rebelde NPA or unsa na diha ning rebelde sa gobyerno kay man dili sila gusto sa authority nga naa didto. So same with us nga mga tao. Babasahon nimo sa Bible ang atong authority una-una man gyud is ang Dios. Ikaduha ana natay pastor. Ikatulo ana naapatay atong mga ginikanan kung asa ta. That's authority. And rebellion, kung yung kagingon diri, God is grieving because of rebellious attitude nga kana bitong dili nato sundon unsa may mga gisulti na gyud sa Dios. Or nakabalo ta pero we ato ang yung gipangitaag pamaagi nga ma-violate ang unsay gusto sa Dios diri sa atong kinabuhi, sa imong kinabuhi. Unsay plano sa Dios sa imong kinabuhi. That's rebellion. Dili mahitabo ang rebellion kung ang usa ka tawo wala na kontrolar or wala authority ba? Oh? Dili ka makaingon nga ikaw ning nagpabadlong ka sa mong ginikanan kung una wala kay ginikanan or wala authority nimo didto. So tungod kay naaman tay authority, tungod kay anak man ta, tungod kay we are created by God man. And naay plano ang Dios nato ning sukwahi pagulit ta, gitagaan patag Bible, gitagaan tag pastor nga mo hatag sa atoa, mo guide sa atoa. And mo pag yun resulta karon. Same with the ang mga katawhan sa Dios. 40 years sila nga naglibot-libot. Oh? Psalm 78, tanawa, Psalm 78 verse 17 to 19. Psalm 78. Psalm 78. This is a kung imong tanawon this is more of kanang summarized sa journey sa mga Israelites after nga ning gawa sila sa Egypt. Oh, imong tanawon diri verse number
verse number 8, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Generation that set not the heart aright. Nga, muna sila nga mga generations, 40 years, nga wala nila gituunan ba ang ilahang kasing-kasing ito sa Diyos. Naa sila more on unsa man sa ilahang mga unsay gusto nila, unsay mga convenient para sa ila. Kasagara ana pride, o kasagara sa imong tan-awon yung basahon nimo diri. Kasagara nila tungod sa ilahang panglawas. Unsay ilahang mga provisions, mura na ilang ginauna gyud. Wala nila tan-awas unsa ka maayo ang Dios sa ilang kinabuhi. Verse 10, they kept not the covenant of God and refused to walk in His laws. That's rebellion. Keeping or dili na to sundon unsay mga balaod sa Dios. Verse 11, and forgot His works and His wonders that He had showed them. Oh. Verse 17, and they sinned yet more against Him, provoking the Most High in the wilderness. Verse 18, and they tempted God in their heart by asking meat for their lust. Nganong na rebellion, nganong na mga kwan, naay gusto nga tinguha, nga naamagoy nagkontrolar, naamagoy ang Diyos. Nganong ning rebel, kaya nga naman, naaman po kay imong all, o kanang tawag nimong kaugalingon nimong gusto. Nga dili day maoy dapat. Then, amo ni nagka-grieve sa Diyos, padayon. Verse 21, therefore the Lord heard this and was wroth. So a fire was kindled against Jacob, and the anger also came up against Israel. Oh, kapila na sila gipangpatay. Pila ka generations nga gi-wipe out sa Diyos. Kaya nga naman, it's because of the rebellious attitude sa mga katauhan sa Diyos. Wala sila kaabot sa promised land. Ang next generation nila, Joshua o si Caleb na, muling nakaabot gani. Pero katong mga gikan gyud sa Egypt, ning gawas, walay nabilin nato nila. It's because of this rebellious attitude sa mga Naa or mga Israelites. Verse 32, for all this they sinned still and believed not for His wondrous works. Goodness of God, nakita na nato ang kamaayo sa Diyos sa itong kinabuhi. Pero nganong dili pa manggita magpasakop sa authority sa Diyos? Nganong mo rebuildi pa manggita sa unsay gusto sa Diyos diri sa itong kinabuhi? Oh. Verse 41, yeah, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Nahitabo pagali nga warag, gitalikdan yun nila. Nakita nilang provisions, a pillar of fire, ang tubig, ang mana, no, inigkabuntag, aron di sila mainitan na ay pillar of clouds. All those provisions, all of the goodness of God makita dito, pero wala gitagaag value sa mga Israelites pa. And verse 50, yet they tempted and provoked the Most High God and kept not His testimonies, but turned back, dealt unfaithfully like their fathers, and they were turned aside like a deceitful bow. For they provoke Him to anger with their high places and move Him to jealousy with their graven images. So, muna nahitabo. Nganong nag-grieve ang Diyos tungod kay unang-una, wala nasunod ang plano sa Diyos sa iyang creation. Reflect God's image, unta, ruled ang atoang creation, na yung godly generation unta ang ma-produce, ma-generate, or ma-multiply, and then goodness of God makita. But nag-grieve pagod ang Diyos, kaya nga naman, because of wickedness, ear in hearts, and then kaning gitawag na to, wala na to nahibawaan ang pamaagi sa Diyos sa itong kinabuhi. And lastly is rebellious attitude. No? So, in conclusion, dili na to pasubon ng Ginoo. So, muna remember, inumdumi nga to ang Sunday school lesson. Ang ibilin ni Pastor Chris before siya namatay. Living in God's pleasure until Jesus Christ comes. Pabilin kita na. Kung pahimuton na to ang Diyos, dili mag-grieve ang Diyos sa itong kinabuhi. No? Ang tinguha sa Diyos sa mga tao, nga unang-una, kung imo tanawon wickedness, generally, katutong mga tao nga wala kaila sa bulong sa Diyos. Katong mga nag-ear sa iyang heart or katong mga wala ning sunod sa iyang ways, pwede itong mga Kristohanon nga gahigulo. And
last Lord, katong mga nag-rebellious attitude, Kristohanon to siya, nga taod-taod na, unsa na diha, pero naay iyang kaugalingon nga pamaagi, wala sunda ang authority nga gihatag sa Dios. Ang pabilin nga grieve ang Dios ana. Mabalik ang relationship sa Dios diha sa dihang atong gidawat si Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Muna edge na to sa tanang creation, no? O including sa mga tao nga wala pa kadungog sa kaluwasan. Nga atubangan sa Dios nagpabili na silang wicked. Ano, ang mga tao nga wala nakadungog sa kaluwasan, wala nakadawat ni Jesus Christ as Lord and personal Savior, atubangan sa Dios nagpabilin silang wicked. And dili natutugutan nga dili sila makaila o di sila makadungog sa pulong sa Dios. Ano man? Kaning mga mahimo diri, hearing hearts, wickedness, kita gali nga nagsimba, naa pa chances nga masayop ta. How much more nila nga wala gyud nakadungog, wala gali nakadawat, wala gali sila Holy Spirit sa ilang kasing-kasing. Kinsa may mo checkpoint sa ilang una-una, kinsa mo checkpoint sa ilang mga ways ba. So munang dili nato pasagdan, ayaw tuguti nga magpabilin nga grieve ang Dios. Munang tinguhaon nato ang kaluwasan sa kalag. Tinguhaon nato. In Isaiah Hebrews chapter 13 verse 21. Mag-enter the Hebrews chapter 13 verse 21. Hebrews 13 verse 21. Hebrews 13 verse 21. Make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Kinahanglan na nato ng atubangan sa Dios. Pleasing ta sa Dios. Wala na subo ang Dios atong ginabuhi. That's the control nga atong buhaton. Muna na to dapat nga ang Dios dili na subo. Imong gali kag wala na subo ang Dios, siguro hapon nga atubangan sa Dios. Nahimuot ang Dios atong kinabuhi. Oh. And usa sa mga pahimuot sa Dios ana unang-una nga makasulti ta or makawali ta or makasulwining ta sa mga tao nga wala pa nakadungog sa pulong sa Dios or sa salvation. So mo to, mayong hapon og giangon ako tanan sa pagpindog, magpray ta. Among buhig dalaygon man, salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat sa imong pag-uban. Salamat Ginoo sa imong protektar sa matag usa. Pray me nga ikaw gyud hatag sad og proteksyon sa matag usa sa mong pagpanguli. Dalaygon kay ka Ginoo. Ubaning mi padayon sa buok adlaw, tubok semana namo. Ikaw mo'y mahimaya sa mong tagsa sa kinabuhi. Pray me Ginoo nga dili ka masubo sa mong kinabuhi. Mahambutang sumunona gasing-gasing mga Ginoong tinguha nga tubangan nimo will pleasing lang ang among mabuhat or makinabuhi mi nga ikaw nahimuot sa mong tagsa-tagsa kinabuhi. Dalaygon kay ka baning mi og ang tanan Ginoo among gisalig og gipasalamatan pinaagi lamang ni Jesus Kristo nga among Ginoo. Amen. Ako katong basahon ang atong pakigsaad. Gihimo nako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong paglimbigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot. Ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga magbalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magbalampuson sa akong pag-eskwela, sa trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. In behalf of our pastor, Pastor Josel Basillas, maayong hapon o dalaygon ng Diyos.